Tuluyang nahulog sa tubig ang sasakyan nila Giorno. Pinagsusuntok niya ang kalaban hanggang sa mapatalsik pero nagyelo ang kanyang kamay at naputol ang isa. Nag-alala si Mista ngunit nais ni Giorno na hanapin niya na ang disk na nasa estatwa pero nais daw ni Mista na iligtas din siya. Kaso bago siya makaalis ay nalagyan siya ng yelo kaya nabalatan ng kanyang palad. Saka hinamon pa siya ni Ghiaccio na tumalon sa tubig para gawin niyang yelo. Gumawa ng mga halaman si Giorno ngunit nagyelo lang ang sanga pero nanatili ang mga tundra grass. Kaya pinagsama-sama ni Mista ang damo at ginawa niya itong surfboard saka sinubukang tumakas sa ibabaw ng yelo. Napilitan si Ghiaccio na tanggalin ang yelo pero nakabuti pa ito kay Giorno. Nagmadali itong sumugod at umatake ng yelo upang pigilan si Mista na makuha ang disk. Nag-release ng ability si Giorno kaya naging tornilyo muli ang damo na nagawa niyang maitusok sa ulo ni Ghiaccio saka pinagbabaril ito upang bumaon sa bungo ng tumalsik na hitman. Giit ni Giorno na kunin niya na ang disk. Pero naisip ni Mista na mapanganib kung susundan pa rin sila ni Ghiaccio kaya nagbalik siya sa tubig para tapusin ito nang makita niya ang butas sa batok kung saan ito humihinga. Inutusan niya ang dalawang alaga para tignan ang butas para maging target niya ngunit nang lumangoy paakyat si Ghiaccio ay natakpan ang butas na hingahan nito. Pero pinagbabaril niya pa rin upang mapatingin ito sa mga napatay niyang isda upang mabuksan ang butas sa batok saka bumaril siya ulit at ipinasok ito ng dalawa niyang alaga. Subalit nag-ricochet lang ang bala sa paligid ni Ghiaccio dahil sa sobrang lamig ng temperatura at pinabanda ito pabalik kay Mista. Gumawa na daw kasi ng frozen air sa paligid si Ghiaccio para sa dagdag proteksyon. Pinilit na lang umakyat ni Mista upang hanapin na ang disk pero naunahan siya ni Ghiaccio dahil winasak nito ang estatwa at nakita ang disk. Nagpapagaling pa ng kamay si Giorno kaya di siya makatulong. Nakuha na ni Ghiaccio ang disk at desperado na si Mista kaya ginamit ni Giorno ang dugo upang makuha ang atensyon ng kasama. Sa nakaraan ay nahatulan ng 30 years na pagkakakulong si Mista dahil nakapatay siya dahil sa self-defense. Napakahirap sa kulungan dahil walang sustansya at madumi ang kinakain niya. Pero isang araw ay bigla siyang pinalaya dahil kay Bruno dahil nais nitong sumali siya sa binubuong team. Nilibre siya ni Bucciarati ng masasarap na pagkain upang makuha ang kanyang loob at agad namang bumigay si Mista. Dahil sa dugo ay nakita ni Mista ang mga yelo ni Ghiaccio kaya pinabanda niya ang mga bala sa poste at pinagsisipa ito ng kanyang mga alaga patungo sa batok. Subalit di pa rin ito napinsala dahil nagawa pa rin itong ma-deflect ang kanyang mga bala na ikinagulat ng mga alaga. Pinabalik muli sa kanya ang mga bala at siya pa ang napinsala ng mga ito at tumalsik ang kanyang dugo kay Ghiaccio kaya sinamantala niya ito upang mapa-atras sa matalim na bakal. Bago pa ito makatakas ay muli niyang pinagbabaril para lumalim ang pagkatusok kahit na bumabalik sa kanya ang mga bala at ginawa niya ito hanggang sa magregla ang batok ng kalaban. Ngunit pinabanda pa nito ang isang bala patungo sa bungo ni Mista kaso walang sugat saka nakita niya na lang na hawak na ito ni Giorno. Dahil dito ay pinagsisipa siya ng muda hanggang sa tumagos ang bakal sa lalamunan ng pangit at tuluyan itong masawi. Napansin naman ni Mista na kahit baguhan si Giorno ay ito palagi ang nagbibigay ng panalo sa kanila. Nakuha na nila ang disk pero maraming butas si Mista kaya papasakan ito ni Giorno ng mga gagawin niyang parte ng katawan upang mabilis itong gumaling pero napakasakit ng operasyon. Nagbangka si Narancia dala ang pagong na kinaroroonan nila Bucciarati. Ngunit inakala niyang sinusupsap ni Giorno si Mista dahil sa maling anggulo kaya nagkunwari na lang siyang walang nakita. Habang naglalakbay sakay ng speedboat ay binuksan nila ang nilalaman ng disk upang malaman ang final mission mula sa boss na magtungo sila sa isla ng San Giorgio at dalhin si Trish sa bell tower. Pero mahigpit na ipinag-utos na isang bodyguard lang ang pwedeng sumama. Nang dumating sila sa isla ay nasabik na silang lahat sa pabuya na pwedeng ibigay ng boss. Nagpresenta si Giorno pero di pumayag ang mga kasama dahil si Bruno ang maghahatid kay Trish. Pero nag-usap sila sa mga titig na aalamin ni Bucciarati ang katauhan ng boss. Saka hiningi niya ang brooch ng bida bilang good luck charm. Dahil di pa alam ni Fugo na balak din palang patayin ng captain ang boss ay nasabik pa siya sa promotion para sa kanilang grupo. Sinamahan niyang pumasok si Trish sa loob ng simbahan. Nang makarating sila sa elevator ay nakita niyang natatakot si Trish kung anong mangyayari. Sa tingin daw ni Bruno ay ipapa-plastic surgery ng boss ang mukha ni Trish at bibigyan ng bagong identity saka magma-migrate sa ibang bansa upang maging ligtas. Pumasok na sila sa elevator at hinawakan ni Trish ang kamay ni Bruno. Subalit di namalaya ng captain na kamay na lang ni Trisha ang hawak niya. Kaya naisip niyang ginamit lang sila ng boss dahil nais din itong patayin si Trish para walang mag-leak na impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Noong bata pa si Bruno Bucciarati ay palagi siyang sama-sama sa ama sa pangingisda dahil ito ang hanap buhay nila. Masaya naman ang buhay ng kanyang pamilya pero isang gabi ay nalaman niyang nagsasawa na ang ina sa buhay doon. Kaya pinapili siya ng ina kung kanino siya sasama. Dahil alam niyang mahina ang loob ng kanyang ama ay pinili niyang magpaiwan kaya wala na ring nagawa ang kanyang ina. Kinabukasan ay umalis na ang ina at ipinangako na dadalaw ito buwan-buwan pero tuwing Pasko na lang ito nakakadalaw dahil nagkaroon ng ibang pamilya.
Masaya naman siya kasama ng ama sa pangingisda pero nais ng ama na makapag-aral siya sa magandang school kaya nagpapasakay siya ng mga turista sa bangka upang kumita ng extra. Subalit isang araw ay mga mukhang adik ang naisakay ng ama pero pumayag pa rin ito. Nalaman na lang niyang nabaril ang ama dahil mga adik pala talaga ang naisakay nito. Sinabi ng inspektor na naka-witness daw ng drug deal ang tatay niya kaya ito binaril. Nakaligtas naman ang kanyang ama pero naging matagal ang recovery nito at siya lang ang nagbabantay. Ngunit isang gabi ay pumasok ang mga adik para tuluyan ang ama. Pero nagbabantay pala si Bruno at sa murang edad ay nagawa niyang mapatay ang dalawang adik. Pumasok siya sa isang organisasyon upang magkaroon ng proteksyon ng kanyang ama sa mga adik kapalit ng kanyang serbisyo ng pagiging assassin. Di nagtagal ay natuwa sa kanya si Captain Palpo. Ngunit makalipas ang 5 taon ay namatay din ang ama sa complications. Dahil dito ay isinumpa niya ang lahat ng Shabolero. Subalit isang araw ay nakitaan niya ng Shabo ang isang gang member kaya nalaman niyang kasabwat ang big boss sa bentahan ng Shabo kaya nais niya na itong patayin. Sa present ay galit na galit si Bruno sa makasariling big boss. At nang buksan ng elevator ay nakita niyang dala nito si Trish kaya hinulag niya ang tracker na dumikit sa puwet nito. Bumaba siya gamit ang ability at gumawa ng zipper sa pader at mula sa cabinet ay nakita ang secret passage. Dahil dito ay nauna siya sa big boss kaya nag-abang siya. Pero alam nitong nandoon siya kaya pagsugod niya ay nahuli siya nito at muntik nang mabali ang kanyang braso kung di niya lang nagawang zipper. Ginawa niya ring zipper ang poste upang umiwas ang kalaban at makuha niya si Trish. Habang kinakabit niya ang kamay ay narinig niya ito sa likod pero nang umatake siya ay wala namang tao. Saka inilabas ang cellphone na nakatago sa mukha para malaman ng mga kasama ang nangyari. Inatake niya ang isa pang poste na pinagtataguan ng boss hanggang sa tamaan niya ito ng mga suntok. Pero sarili niya ang nakita kaya siya naguluhan at sinabi ng boss na nakita niya ang sarili niya sa future dahil may kakayahan ang boss na burahin at lagpasan ng oras saka siya tuluyang tinusok kaya nag-shower ng dugo. Kanina ay nagmumonitor ng tracker si Giorno nang ipaabot sa kanya ni Fugo ang tubig. Nang biglang nag-skip ang oras dahil naubos ang snack nila at di alam ni Narancia na siya ang kumain nito at na kay Fugo na kaagad ang tubig kaya nagtaka si Giorno dahil kinakain na rin ng pusa ang ulam nila. Nagalit si Abacchio nang tumapak siya sa isla pero tumuloy pa rin si Giorno dahil tumawag si Busciarati kaya nais niya itong puntahan. Sa present ay kinulong ni Bruno ang kamay nito sa kanyang katawan para masiko ang boss. Gamit ang ability ng stand na si Emperor Crimson ay napredict ng boss ang mga atake ni Stick Fingers kaya nakaiwas siya sa mga suntok. At si Busciarati pa ang napinsala niya ng malala na natumba sa sobrang sakit. Tatapusin na nito ang sariling anak subalit nahigop ito ng brooch ni Giorno dahil hinanda pala ito ng bida para sa emergency. Sa kapilit na ginamit ni Bruno ang ability upang mahulog niya ang pagong sa ilalim. Pilit niya ring dinadala si Trisha gamit ang huling lakas upang makatakas doon. Subalit nasa likod na ang galit na boss at palihim naman na nilusot ni Bruno ang kamay sa ilalim upang maabot niya ito ng suntok kaso naiwasan pa rin ni Emperor Crimson at dumiretso ang suntok sa poste na nakagawa ng zipper. At nang aatake ang boss ay ginamit ni Busciarati ang zipper na ito upang makatakas sila patungo sa itaas na palapag na nakita naman ni Giorno. Inasikaso niya ang sugat nito at nasilip sa ilalim na wala na doon ang boss. Tuluyan nang namatay ang captain kaya naglaho ang mga zipper na ginawa nito habang patungo na sa kanila ang boss. Bigla namang bumalik ang kaluluwa nito sa katawan kaya muli itong nabuhay at bigla itong nagmadali kaya hinagis ni Giorno ang laptop upang makita ng mga kasama. Di na lumabas ang boss dahil kung lalaban siya sa maraming stand user ay baka matuklasan ng kanyang pagkatao. Giit ni Busciarati na di pa nila matatalo ang boss dahil di niya nalaman ang kahinaan at pagkatao nito. Sa labas ay nagtaka ang mga kasama kung ba't siya inatake ng boss pero alam ni Giorno ang nangyayari. Biglang nahilo si Bruno at napansin ng bida na hindi nagdugo ang sugat nito. Giit ni Busciarati na nais din palang patayin ng boss ang sariling anak kaya pinigilan niya ito at naging isa na siyang traidor kaya pinapili niya ang mga kasama kung kakampihan pa siya. Nagdadalawang isip ang mga kasama dahil parang isang suicide ang maging kalaban ng boss dahil ito ang pinakamalakas sa Pashonegang. Pero sumama pa rin si Abacchio dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Sumama na rin si Mista dahil may tiwala siya sa desisyon ng kanilang captain. Ngunit naguguluhan si Narancia dahil kailangan niya ng sariling desisyon. Naiwan ng dalawang di makapag-decide ngunit nang maisip ni Narancia na halos pareho sila ni Trish na itinakwil ng pamilya ay hinabol niya ang bangka dahil nais na nitong sumama sa kanila kaya naiwan mag-isa si Fugo. Nagbabantay si Narancia kung may sumusunod ba sa kanila. Nagbabala ang captain na malamang ay pinapa-hunting na sila kaya kailangan nilang mag-ingat. Kailangan nilang maghanap ng kakainin dahil nagugutom na ang mga alaga ni Mista. Tumigil sila saglit sa resto upang sama-samang kumain ng masasarap bago magpatuloy sa pagtakas samantala nagbabantay pa rin si Giorno. Nang matalsikan ng isang lalaki ay nagalit ito pero siya pa ang binugbog nila dahil pinagkamalan nila itong kalaban.
Iniisip pa rin ng bida kung paano muling nabuhay si Busharati pero di pa ngayon ang oras para pag-usapan. Giit ng captain na kailangan nilang malaman ang identity ng boss para ma-assassinate nila ito. Sinabi ni Trish siyang nalaman sa ina na nagkakilala daw sila ng ama sa Sardinia kaya ito na ang susunod nilang destinasyon. Habang nag-iisip ay biglang nawala ang kutsara ni Narancia at di niya talaga ito mahanap kaya kumuha ng bago pero nakita niyang natunaw ito sa soup, saka lumabas ang isang pating kaya pinagbabaril niya ito at naging alerto ang mga kasama. Ngunit nakita niya naman ito sa kutsara na biglang pinutol ang dila niya. Di makita ng mga kasama ang pating kaya papainumin pa siya ng tubig kaya sinugat niya ang dila para di matuloy. Ngunit di na siya makahinga kaya gumawa si Giorno ng bago niyang hingahan at gagamitin din daw ng bida ang ballpen para palitan ang dila nito. Magkasama ang dalawang Bex na sila Tiziano at Squalo na mga assassin ng boss at balak daw nilang gamitin si Narancia. Tinanong nila si Narancia kung anong itsura ng kalaban. Pero di ito sumasagot ng matino dahil di niya makontrol ang dila kaya parang nababaliw na siya. Nais ni Giorno na umalis na sila doon. Ngunit nais samantalahin ni Busharati ang pagkakataon na bawasan ng mga assassin ng boss. Nagpakita na naman sa tubig ang pating at itinuro pa ni Narancia ang CR kung saan may tubig para mapahamak sila dahil di nila alam na kinokontrol na ni Tiziano ang dila ni Narancia. Sinubukan ni Narancia na iligtas sila kaya sinarado niya ang mga gripo pero binuksan ito ng dila. Saka ginamit niya ang CR para di sila doon lumapit. Ngunit pag-alis ng mga kasama ay hiniwa siya ng dila sa kanyang kamay na napansin ni Giorno. Para di lumapit si Giorno ay pinainit niya ang bakal at sinunog ang sariling sugat. Mabuti na lang ay nalaman na ni Giorno ang tunay na nangyayari. Ngunit tumagas ang tubig kaya tinamaan ng kalaban si Giorno. Sinubukan itong iligtas ni Narancia ngunit nakakapag-teleport ang pating. Saka magkasamang gumawa ng plano ang dalawang Bex kung sino ang uunahin. Upang mailigtas si Giorno ay ginamit ni Narancia ang kanyang radar. Ngunit nagpalipat-lipat ng mabilis ang kalaban kasama si Giorno sa lahat ng tubig sa paligid at nang umatake siya ay si Giorno pa ang tinamaan kaya siya nagpanik. Nakapagsalita na ng normal si Narancia na napansin ni Tiziano kaya naisip kong natanggal ang kanyang control sa dila nito. Kaya nag-alala si Tiziano na mahanap na sila ng radar ni Narancia. Tagumpay na tinamaan ni Narancia ang pating na stand ni Squalo. Saka nagmadali na itong hanapin kung saan ito dinala si Giorno na nag-teleport pala sa aquarium. Samantala nag-rewind si Abacchio upang malaman nila kung ano bang nangyayari kay Narancia. Nag-alala ang dalawang assassin kaya nagsimula na namang magpalipat-lipat sa mga tubig ang stand ni Squalo pero tinatamaan pa rin siya ni Narancia dahil nakaka-adapt na ito sa kanyang bilis. Subalit nang tatapusin niya na ay naamoy niya ang gas kaya di siya bumaril dahil sasabog ang buong kusina. Akala ni Squalo ay ligtas na siya pero inatake naman siya ng LSE ni Narancia. Nailigtas niya na rin si Giorno pero di alam ng mga kasama ang nag-leak na gas kaya nang bumaril si Mista ay sumabog na sila. Dahilan para mawala sa radar ni Narancia ang stand ng kalaban at kinuha nito si Giorno pero naiwan ang brooch. Nililito na naman si Narancia ng stand ni Tiziano kaya nahiwan ng stand ni Squalo ang mga kasama. Lumabas siya para hanapin ng user subalit napakaraming tao. Sugatan naman si Squalo na nag-aalala pero giit ni Tiziano na di nito madedetect ang kanilang paghinga dahil napakaraming tao. Ngunit sinabi ni Narancia na nahanap niya na ang mga ito. At pinakita na pinutol nito ang dila na stand ni Squalo kaya naisip nilang di na ito makakasurvive kaso napalitan ang dila nito na mag-transform ang brooch ni Giorno. Pinakita pala ito ni Narancia dahil tinatrack niya kung kaninong hininga ang kinakabahan sa nakitang pagputol niya ng stand nito kaya natagpuan niya na ang dalawa. Kinabahan sila dahil walang tubig doon kaya di makakalaban ng pating ni Squalo. Kaya sinalo na lang ni Tiziano ang atake ni Narancia para protektahan ng jowa. Ngunit ang dugo niya ang ginamit ni Squalo para makagat sa leeg si Narancia. Kaso pinabangga naman siya ni Narancia sa stand nito at pinagbubutas ang kanyang katawan hanggang sa matalo. Nakita niya na rin si Giorno at naisip niyang nanalo siya sa laban dahil sa mga advice nito. Tapos nagtungo na sila sa Sardinia sakay ng speedboat. Habang naglalakbay ay nagmamasid sa paligid ang stand ni Narancia. Nag-check ng life energy sa eroplano si Giorno upang makasure na walang tao sa sasakyan nila patungo sa Sardinia. Ginamit ni Abacchio ang stand upang ma-rewind ang pilot na nagpalipad nito mula sa Sardinia. Samantala napansin rin ni Trish ang kakaibang sugat ng captain. Biglang lumapit ang isang lalaki na binaliwala ang babala at nagpakita pa ito ng stand kaya pinagtatadtad ni Mista ang kanyang mukha. Ngunit napansin ni Giorno na tila nagpapatay talaga ito. Nakaalis na sila at habang nasa biyahe ay sinabi ni Trisha ang lokasyon kung saan nagkakilala ang mga magulang upang makahanap sila ng clue sa identity ng ama. May napansin si Giorno kaya pinatutukan ito kay Mista.
Pero mga yelo lang naman ang nasa loob. Ngunit nandoon din ang mga daliri ng stand user na pinatay kanina ni Mista. Ginamit ni Giorno ang ability pero wala naman siyang naramdaman na stand ngunit nakakapagtaka kung ba't nakapasok ang mga daliri. Nag-alala ang mga kasama ng buksan ni Bruno ang eroplano para itapon ng mini-ref sa labas pero di naman ito nakaapekto sa aerodynamics. Napansin ng bida ang mga vandal at nabasa niya ang pagbabanta ng isang stand na si Notorious Chase. Dahil nasa loob na pala ito ng kanyang damit dahil kanina ay pumasok pala ito sa kanya. Susuntukin niya sana ito ngunit napinsala ang kamay ni Golden Wind dahil sa stand. Kaya pinagbabaril ito ni Mista bago kumalat sa katawan. Nagtaka sila kung nasaan ang user nito. Sagot ng bida na stand ito ng pinatay ni Mista kanina dahil ito ang klase ng remote stand na na-activate kapag namatay ang user. Biglang nagdugo si Mista dahil nahuli pala ng kalaban ang 4 niyang alaga. Tapos sinuransya naman ang sunod na naging target nito kaya pinagbabaril niya. Ngunit nahuli siya ng kalaban at nagregla ang katawan. Nang tumakbo si Trish ay siya naman ang naging target. Kaya kumilos si Golden Wind upang bumalik ang kalaban dahil ang pagkilos nila ang nararamdaman nito. Balak niya itong itapon sa labas pero natutusok siya ng bubog hanggang sa kasamang nahulog ang natitira niyang kamay na ipinag-alala ng captain dahil sugatan ng mga kasama. Nagtataka si Trish kaya sinabi ni Bush Sharati na di na makakagamit ng ability si Giorno dahil wala na itong kamay. Habang mag-isa si Trish ay nagbalik ang tinapon nilang stand kaya di niya alam ang gagawin at nang mahulog ang kutsilyo ay ito ang inatake ng kalaban. Naisip niyang mas hinahabol nito ang mga mabibilis na bagay kaya palagi nitong hinahabol ang eroplano dahil sa bilis. Nais niyang tumakas sa pinakamabagal na pagkilos at nang di siya gumalaw ay di siya nitong pinansin dahil ang brooch na gumagawa ng kamay ni Giorno ang target nito na kailangan niyang iligtas. Nag-iisip siya ng paraan kung ano ang gagawin. Pinindot niya ang upuan at nang gumalaw ito ay inatake kaagad ng kalaban. Pinindot niya ang isa pang upuan kaso nahuli nito ang kanyang paa dahil sa natatapon na alak. Natakot siya nang nagsimula na itong umatake ngunit biglang nahubad ang kanyang bots. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ang kanyang stand na sinabing protektahan nila ang kamay ni Giorno kaya inunahan niya ang kalaban na makuha ito. At aksidente niyang napalambot ang upuan gamit ang kanyang ability upang mapatalsik ang kalaban. Nang sumugod na naman ito ay tumakbo siya at pinigilan ito gamit ang pinto, ngunit naabot pa rin ito ang kanyang damit giit ng stand na dapat ay nagtungo sila kay Bush Sharati pero sinisi pa ito ni Trish na puro pagpapalambot lang ang kayang gawin ngunit napatunayan nito na effective siya dahil ang pinalambot na orasan ang inatake ng kalaban. Saka tinutukan ito ng bakal at dahan-dahan niya itong tinusok hanggang sa mapatay ito. Napatanong si Trish sa pangalan ng kanyang stand. Sagot nitong siya ay si Spicy Lady. Nagulat ang captain nang makita na tumutubo ang kamay ni Giorno. Pero sa likod niya pala ito nakatingin at nagtataka din si Abakyo kung ba't sila nahuhulog. Dahil ang totoo ay nakaligtas pa pala ang kalabang stand at winawasak nito ang makina ng eroplano upang mapabagsak at mapatay silang lahat. Utos ni Bruno na mag-emergency landing na sila pero alam niyang di pa rin sila titigilan ng stand. Saka sinabihan niyang magdahan-daang kumilos si Trish para di siya atakihin. Pero tumakbo pa ang dalaga kaya muntik na siyang tamaan saka nakita na nila ang kakayahan ni Trish. Pinagsusuntok ni Spicy Lady ang cockpit hanggang sa maging goma na ang buong lugar. Kaya nang tuluyang nawasak at sumabog ang eroplano sa ere ay nagsilbi itong parachute nila. Dahil dito ay maaaring isipin ng mga kalaban na namatay sila sa pagsabog kaya nagkaroon sila ng sapat na oras para alamin ang identity ng boss sa Sardinia. Ngunit nabuo na naman ang kalaban at nasa mukha pa ni Abakyo. Kaya pinadulas ito ni Trish upang mahulog ito sa dagat. Dahil dito ay na-trigger ang stand na habulin ng mabilis na alon habang buhay at nakilala ito na isa sa kinatatakutan ng mga mangingisda. Samantala ang boss ay nagre-research sa kanilang team kung paano mapipigilan. Saka nakita niya muli ang picture na maaaring magturo ng kanyang identity kaya nabahala siya sa kakayahan ni Abakyo na mag-ungkat ng nakaraan gamit ang stand nito dahil siya ang nagpicture sa nanay ni Trish. Dumating naman ang katulong na maglilinis daw ng room pero biglang nawala ang boss at di niya na maalala ang nangyari dahil nag-skip ang oras tapos nilipad ang picture ni Giorno.